Combat Engineer, Philippine Army in Action. At ngayon mga kaibigan, dumako tayo sa Combat Engineer, Philippine Army in Action. Mula po naman sa 304 CDC ng Nueva Ecija Ready Reserve Infantry Battalion, sa 301 CDC, 3RCDG Reserve Command, Philippine Army. Atin pong nakapanayam doon ang nagtuturo sa mga reservist army na wala pong iba kundi ang napakahusay na mula sa combat engineer ng Philippine Army, si Major Romel N. Arnado. Sir, mapagpalang araw. Kumusta na kayo, sir? Isang mapagpalang araw din sa inyo, sir, at mga nakikinig at sa mga followers and supporters ng inyong programa. More power sa inyong programa. Sir, kumusta ang combat engineer ngayon ng 7 Infantry Division? Sa ngayon, ang role ng Combat Engineer Regiment dito sa area ng Port Magsaysay, actually ay nasa Port Magsaysay kami, kasama namin sa loob yung 7th Infantry Division, IMPOM, at mayroon din silang kanya-kanyang role na ginagampanan. Kami naman sa Combat Engineer, ang isa sa mga role na mahalagang ginagampanan namin ay naka-design ng Combat Engineer Regiment sa nagsiship kasi tayo ngayon sa Territorial Defense. Bali ito yung first Combat Engineer Regiment sa Philippine Army na naka-design sa magdepensa o sa Territorial Defense. Naka-design siya para mag-conduct ng mga activities. Sa ngayon ay ongoing yung training natin para i-develop yung ating mga combat engineer na tropa in case or during the time of peace, in case of worst case scenario in the future, ay prepared yung ating combat engineer regiment. May plano ba, sir, ang combat engineer na magdagdag ng puwersa ng mga personnel? Sa ngayon, nakadepende tayo sa tinatawag nating troop organization and equipment. Ang nag-decide dito ay ang higher headquarters kung mag-create sila ng another combat engineer regiment or magdagdag pa ng ibang engineer regiment. Base sa kanilang future force structure, nakadepende yan sa ating higher headquarters. Pero sa amin, sa combat engineer regiment, nakadepende tayo sa, may tinatawag kasi tayong annual operating program or may TO na tinatawag, kung ano lang yung kayang i-create ng army o ngayong taon, ano ang kakayahan ng armed forces or ng Philippine Army na mag-create ng ganito kadaming sundalo or mag-recruit, ay nakadepende yan sa ating higher headquarters. Okay, may katanong mo, sir, dito. Sa mga nag-i-schooling from other unit, anong cycle, sir, ngayon ang tinuturuan ninyo? Bali yung sa combat engineer, may separate siya sa regular na training cycle sa kinakandak ng training command. Bali mayroon tayong combat engineer school na exclusive sa mostly sa engineer, and meron din tayong nagjo-join ng mga ibang branch of service. May maliban sa ibang branch of service ng army, meron din sa Coast Guard kasi meron din silang programa na ma-develop din yung capability nila as future defenders. Iba yung training natin sa TRACOM, sa training dating TRADOC na ngayon TRACOM. Meron tayong separate na combat engineer school, pero provisional pa sa ngayon, ongoing pa yung development para maging full-fledged siya na school. Mostly yung mga training namin ay, since na magde-defense tayo, andyan yung explosive, ordnance, landmine, na skills ng isang sundalo, lalong-lalo na sa defense. Sir, doon sa schooling ninyo, puro mga unit ng combat nasa engineering sila, di pa unit, o meron din mga from the other unit ng infantry or what kinds of service ng army ay nag-i-schooling sa inyo? Mayroon din nagpapadala yung ibang APOSES, ibang branch of service, dahil para ma-develop yung para sa
sa defense natin, sa defense concept ay para magkaroon ng yung pagsasalin ng mga kaalaman ng iba't ibang APOSes, katulad sa amin sa combat engineer. Meron din nagjo-join ng mga scout ranger, at kami rin nagpapadala rin kami ng tropa na mag-scout ranger para nang sa ganun ay well prepared yung ang ating mga sa combat engineer na tropa sa combat engineer, at the same time nag-accept din tayo ng mga estudyante galing sa ibang APOSes para sa ganun ay lumawak din ang kanilang kaalaman tungkol sa defense na gamit ang combat engineer system. Okay, sir, balitado sir na meron kayong connection ngayon sa mga reserve force ng reserve command. Kumusta sir ito? Bali, napakahalagang tanong yan, at alam naman natin na ang reserve force ay siya yung pinaka-importante sa isang bansa na pag may malakas kang reserve, ibig sabihin kinikilala ka ng ibang bansa pag may alam nila na mayroon kang malakas na reserve. Example, yung Israel, mayroon siyang isang matibay na reserve kaya kinikilala siya. Sa ngayon naman, nagde-develop ang ating Philippine Army sa ating Reserve Force Development. Yung programa nila, Reserve Force Development. At bilang align doon sa ginagawa ng Army, programa ng Army, ang Combat Engineer Regiment ay katulad nito, andito tayo ngayon sa 301 CDC na naka-align din yung activity natin sa Armed Forces, yung implementation ng PUCAW o yung sa West Philippine Sea Advocacy, na hindi naman tayo nakikipag-away pero ang knowledges na may bibigay natin sa ating mga reservists para malaman nila yung rights historically atin, legally atin. Sa ngayon kasi meron tayong cognitive warfare na kinakarap, parang peaceful lang siya pero sa ating mga isipan ay dapat ma-empower natin ang ating mga kababayan, at malaking role na ginagampanan ng mga reserve force para maging force multiplier ng army sa pagpapalaganap nitong mga karapatan natin na atin talaga ito. Okay, mayroong mga portion o plano ang ating combat engineer na ito kasing iba nating infantry dito sa Reserve Command ay nakailalim sa 94 IB ba? Yung kanilang mga training, meron bang portion na magaganap ngayon na yung ating mga reserve force ay magkakaroon na rin ng mga regular training dito sa combat engineer? Sa ngayon ay ang pagkakaalam ko ay mayroong na-create itong 3rd RCDG na Combat Engineer Company na naka-base sa Tarlac. Dito sa Nueva Ecija, sana magkaroon ng kahit engineer, combat engineer platoon. Ang inyong combat engineer ay willing mag-train ng mga combat engineer na reserve dito sa Nueva Ecija. Pero sa ngayon meron sa Tarlac, Combat Engineer Company. Area din namin siya, i-engage namin sila at magiging force multiplier ito ng Combat Engineer Regiment balang araw. Iti-train natin sila kung depende sa usapan sa unit sa CDG natin. Pag-uusapan pa natin yan para magkaroon tayo ng malinaw na kung ano yung training para sa kanila in terms of combat engineer knowledges. Okay sir, maraming tayong napagbidahan at alam namin bitin, pero alam din namin na mahalaga ang inyong oras. Ay may tanong tayo natanggap dito, kung okay daw sa inyo na maging regular ang ating panayaman para sa regular nilang panonood, pakikinig at pagtutok sa combat engineer ng Philippine Army. Willing po ang Combat Engineer Regiment, willing po. Nandyan lang po kami sa Port Magsaysay anytime na kung may itatanong sa amin. Willing naman po tayong i-entertain yung mga inquiry nila. At the same time, meron po kaming Facebook account, Combat Engineer Regiment Philippine Army, sa mga gustong matutunan pa kung ano ang meron sa capability namin. Ito yung isa sa mga capability ng engineer. Ito yung mobility, counter mobility, and survivability, na isa sa mga sa ngayon ay isa ang Combat Engineer Regiment sa unit na na-create ng Army na ngayon ay kakaiba siya sa ibang unit na galing kasi ako sa Engineer Brigade na more on construction. Nung nalipat ako sa Combat Engineer Regiment, doon ko nalalaman yung mga ang training pala ay doon ako sa construction. Mayroon palang ibang dimension ng engineer unit na makakatulong balang araw, lalo sa defense, na kahit sinasabi ng iba na yung nahuhuli na ang armed forces natin, pero in terms of defense ay hindi tayo mahuhuli, lalo sa mga knowledges na may mga
may mga bansa rin kasi na nagjo-join training sa amin, nag-sharing ng mga knowledges, lalo na yung mga bansa na may mga established na mga combat engineer unit. Okay, sir. Ako, maraming tanong pero abangan na lang nila sa susunod nating pagbabalik, sir. Ano? Yung kanilang katanungan, lalo yung inyong mga training pa sa ibang bansa at yung mga kasalukuyang training ngayon at yung pagbubukas nyo ng mga klase at yung mga kasalukuyang inyong mga estudyante. Sir, baka meron akong hindi na itanong na dapat malaman ng ating mga kababayan. Nasa iyo ngayon, sir, ang pagkakataon. Ito pa rin ang iyong anchorman, Romel Roque. Magkapangalan tayo, sir. Ayan. Kami nagpapasalamat ang buong pamunuan ng Combat Engineer Regiment sa aming pamumuno ni Brigadier General Ricnon Carolasan, ang aming commander, ay nagpapasalamat na sa ngayon ay tinanggap kami ng mainit na pagtanggap dito sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, at katulad sa inyo rin tumutulong na maipahatid sa ating mga kababayang Pilipino ang kung anong meron sa amin sa Combat Engineer, na aside sa preparation sa territorial defense ay na-utilize din kami as rescuer during disaster. Meron kami mga disaster response operation na kinakandak, lalong-lalo na yung katatapusan ng mga recent typhoons dito sa Luzon at sa Visayas. Naka-deploy yung ating mga Combat Engineer Battalion sa Luzon, Visayas, Mindanao para magbigay ng serbisyo. Maliban lang sa preparation for territorial defense ay nagbibigay din tayo ng assistance in terms of calamity. At isa sa mga capability natin ng Army, nandyan sa Combat Engineer Regiment yung 525th Combat Engineer Battalion, na siya yung capability champion in terms of HEDR sa Philippine Army. More power sa programa niya. Mabuhay sa ating lahat. At yan po mga kaibigan, ang panayam natin kay Combat Engineer ng Philippine Army, Major Romel N. Arnado, para sa Combat Engineer Philippine Army in Action. Dito pa rin sa Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Muli ay maraming salamat sa inyong ginawang walang sawang pagsubaybay hanggang sa muli. Sa alam pa rin ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermediate Philippines. Ito pa rin ang inyong kaibigan, kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermediate Philippines at Primap 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermediate Philippines 108 FM. Offline and online teleradyo broadcasting. A social media network, live radio, TV production, modern high technology broadcast media. Simultaneously on 108 FM Radio, Seno Primap 108, Facebook Live of Pinoy Rapido Teleradyo, and YouTube Live of Pinoy Rapido Teleradyo. Kauna-unahang gumagalang live online radio TV sa bansa, na clear na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar na walang kuryente, basta may baterya at signal, mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermediate Philippines offline and online radio TV broadcasting social media network. This is Pinoy Rapido Intermediate Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming para sa Pilipinas.